ang isang matagumpay na lakad ni Jacob ngayong araw. Finally, wala na siyang magiging problema. Nasettle na niyang problema ng Lesotho, kaya naman ang susunod niyang gagawin na yung pakasalan na si Charmaine. Naisipan niyang dumaan sa kanyang office para gumawa ng engagement ring nila ni Charmaine. Yes, mamayang gabi ay magpo-propose siyang muli. Masyado man itong madalian, ngunit sinisigurado niyang hindi ito makakalimutan ng dalaga. Crystal black diamond ang nakapalibot sa gintong singsing nila ni Charmaine at sa loob noon ay nakasulat ang pangalan nilang dalawa. Si Jacob mismong nagdisenyo noon kaya naman silang dalawa lang sa buong mundo ang mayroon noon. Ang presyo? Hindi na kayang presyohan ni Jacob ang mga singsing na yon dahil sa napaka-rare ng klase ng bato na ginamit niya. Naging ang klase ng ginto ay hindi basta-basta. Para kasi kay Jacob ay hindi kayang sukating ninuman ang nararamdaman niya sa dalaga. Ngayon ay ang pagkakataon na niyang bumawi rito kaya't kahit napapagod ng kanyang katawang lupa ay hindi niya iniinda. Samantala, dali-dali agad siyang umuwi matapos niyang magawa ang pinakamahal niyang obra. Gamit ang sports car niya ay mabilis naman siyang nakauwi ng Bulacan. Sa kanyang pag-uwi ay normal na araw lang kung saan nadatnan niya si Charmaine na tulog na. Ngunit iba ngayon, bagamat sa kwarto lang din niya gaganapin ang proposal, may kunting twist naman ngayon. Habang mahimbing na natutulog si Charmaine ay maingat niyang sinet up ang lahat. Dahan-dahan niya nilagay ang napakaraming white and red roses sa paligid ni Charmaine, samantalang mga petals naman ito'y kinalat niya sa sahig. Naglagay din siya ng mga tatuo at di battery ng mga kandila para mas lalo maging romantic ang kanyang proposal. At dahil Android naman ang kanilang TV, sa loob ng kwarto ay humanap na lamang siya sa YouTube ng romantikong tugtugin. Hep hep hep. Bago niya nga pala ipinilay yun, syempre nag-ayos muna siya sa kanyang sarili. Ang Jacob niyo kasi pagod na. Sa isang full body size mirror ay doon niya sinipat ang kanyang sarili. Napansin niyang kailangan niya magpalit ng damit dahil medyo gusto na ang suot niya. Kaagad siyang kumuha sa cabinet ng damit na sa tingin niya ay guwapo siyang tingnan at isang white polo long sleeve ang kanyang napili. Inulupi niyang manggas noon hanggang sa kanyang siku at mabilis na nag-spray ng mamahalin niyang pabango. Gamit naman ng kamay niya ay hinagod niya pataas ang kanyang buhok. Perfect! Sa isip-isip niya. Binasa niya pa ng bahagya ang kanyang labi sabay nagpakyut sa harapan ng salamin. Inhale, exhale, ready na siyang mag-propose. Although, hindi naman ito ang unang beses na gagawin niya ito, ay naroon pa rin ang kabang nararamdaman niya. Samantala, lingid sa kaalaman niya ay nagising si Charmaine at kanina pa siya nito palihim na tinititigan. Natatawa pa nga ang dalaga kasi nagpapapogi pa ito kahit hindi na niya kailangan. Kahit nga siguro 2 araw itong hindi maligo ay hindi mababawasan ang kapugian nito. At the same time ay naawa na rin siya kay Jacob dahil buhat ng dito sila sa Bulacan na nirahan ay kitang-kita niyang nahirapan ito. Alam ni Charmaine na hindi madali ang sakripisyong ginagawa nito. Ngunit napapaisip siya kung bakit ba kasi dito pa sila tumira. Ang nasa isip niya kasi is, pwede naman silang bumalik na lang sa mansyon. Total sa tingin niya ay na-renovate na naman yon. Kung uuwi kasi sila doon, ay mas magiging madali ng lahat kay Jacob. Samantala, nang makita ni Charmaine na pinlay na Jacob ang nasabing tugtugin, ay muli siyang pumikit at nagtulog-tulugan. Through the Years by Kenny Rogers. Napaluha agad si Charmaine nang marinig pa lang niya ang unang stanza ng kanta. May kung ano kasi sa kanyang puso na nagpapaalala kung gaano niya kamahal si Jacob noon. Nanatili pa rin siyang nakapikit at dinama ang kanta. Samantalang habang papalapit na si Jacob kay Charmaine, ay kaagad niya napansin ang tulo ng luha nito sa muka. Hindi niya alam kung nananaginip pa ito o kung ano man, kaya naman naisipan niyang hawakan kaagad ang kamay nito. Sa kanyang paghawak ay biglang dumilat ang dalaga. Sandali silang nagkatitigan at pagkaraan ay mabilis na nagyakapan. Si Charmaine ang naunang yumakap kay Jacob. Tuwing nasa tabi kasi niya ito ay pakaramdam niya safe siya. She felt secured and loved. Sunod tuloy na napaluha si Jacob. He's being emotional right now. Sa dami ba naman kasi ng pinagdaanan nilang dalawa, ay sa wakas, makakamit na rin niyang matagal na niyang pinapangarap. Hindi man ngayon pero malapit na. As in 2 tulog na lang ang kailangan niyang intayin. Matapos nilang magbitiw sa kanilang yakapan ay saka na sinimulan ni Jacob ang plano. Lumuhod siya sa harapan ng kasintahan habang humihikbi-hikbi pa.
Sa kanyang bulsa doon niya kinuha ang singsing. Si Charmaine naman ay nakatingin lang sa mata ni Jacob dahil sa mamahaling bagay na hawak nito. Para kasi sa kanya, sa mata makikita ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Kung totoo ba itong nagmamahal at habang tinititigan niya, ang mga mata nito'y para itong nangungusap na iyakapin niyang muli ito. Hindi na kinaya ni Charmaine ang kilig na pinaparanas sa kanya ni Jacob. Gusto na niyang umuo kahit hindi pa siya tinatanong nito. Nilabas na ni Jacob ang singsing mula sa ring box at bumuga muna ng hangin bago nagsalita. Pilit niya kasing pinipigilan na hindi umiyak dahil may inihanda siyang mensahe para sa dalaga. Babe, hindi ko man nasabing naging perpekto ang naging samahan natin noon. Maraming bagay hindi natin napagkasunduan at inayunan pero isa lang ang gusto kong maalala mo. Gusto kong maalala mo kung gaano kita kamahal na kahit minsan ay pakaramdam ko na parang hindi talaga tayo nilaan ng Diyos sa isa't isa. Dahil sa dami ng pagsubok na pinaglabanan natin ay hindi tayo nagpadala. Na kahit wala ng pag-asa ay pinilit ko pa rin nagawa ng paraan. Kaya't heto na ako, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Charmaine Domingo, babe ko, will you marry me? Matagal bago nakasagot si Charmaine. Sa huling segundo ay mukhang nagdalawang isip pa ito. Nakatulala lang ito sa hawak ni Jacob na singsing. Jacob, I'm sorry. Bigla muli itong umiyak, kinabahan tuloy ng husto si Jacob. Babe, sorry for what? Babe, hindi ko alam kung tama bang magpakasal tayo. What? What do you mean? Don't tell me. Naisip ni Jacob na baka nagbago pang isip nito. No, it's not like that. Naawa kasi ako sa'yo. Talaga bang sure ka na sa'kin? I mean, may sakit ako. Gusto mo ba talaga akong pakasalan? Baka kasi naawa ka lang sa'kin. Babe naman, yun lang ba? I said I love you and I mean it. Please marry me. Hayaan mong alagaan kita at mahalin. Babe, say yes please. Sige na nga, bahala ka na. Huwag kang magsasawa sa'kin ha. Hindi ako magsasawa sa'yo. Okay, Jacob Cuevas. Oo na, magpapakasal ako sa'yo. Yes, yes. Thank you babe. I love you. Kulang na lang ay buhati na ni Jacob si Charmaine dahil sa sobrang tuwa. Panay ang halik niya sa pisngi at labi nito na parang bubuyog. Pero may isa akong kondisyon pala. Ano yun? Bumalik na tayo sa mansyon bukas. Naisip ni Charmaine na hilingin kay Jacob na bumalik na sila sa mansyon para hindi na ito mahirapan sa biyahe tuwing magtatrabaho. Sigurado ka? Okay lang naman sa kanya kaya lang iniiwasan kasi niyang may maalala ito kaya ayaw niya doon. Pero dahil sobrang saya ni Jacob ay nakalimutan niya na yon. Oo, okay. Masusunod po kamahalan. Umuo siya kay Charmaine kahit na napakaraming bagay doon at pwedeng makapagpaalala sa nakaraan nito. Kinabukasan, gaya na naipangako niya kay Charmaine, ay bumalik na nga sila sa mansyon. Ibang-iba ng ayos nito kesa noon kaya naman kampante na si Jacob ay iuwi ang malapit na niyang maging asawa sa dati nilang tinitirhan. Welcome home babe. Your wish is my command. Jacob, kailan nga tayo magpapakasal? Bukas na kaagad babe. Bukas na? Hindi ba masyado yatang mabilis? Mabilis nga kaya iiwan muna kita dito dahil may aasikasuhin ako. Yung kasal natin, okay lang ba? Marami naman pwedeng paglibangan si Charmaine dito at may mga kasama rin siya dito na pwede niyang makausap. No problem babe, mag-iingat ka lang. Akmang aakyat na sana ng hagdan si Charmaine, napigilan siya ni Jacob. Babe, mamaya-maya pa ako aalis. Ihahatid muna kita syempre sa kwarto natin. Okay. Hawak ng isang kamay ni Jacob sa likod si Charmaine ay sabay silang umakyat sa itaas kung nasaan ang kanilang kwarto. Napahinto naman si Charmaine at napatitig sa unang kwartong dinaanan nila. It's Lana's room. Who happened her room to when she is Jacob's maid before? Naalarma tuloy si Jacob sa kanyang kakaibang tingin ng nobya sa pinto. Babe, let's go. He tries to pull her. Pero hindi natinag si Charmaine. May naaalala na ata ako. Wika ni Charmaine, gamit ang mahinang boses. No way, ano kaya yun? Bullshit. Sa isip-isip ni Jacob. Biglang umasim ang mukha ni Jacob. Hindi kasi pwedeng mangyaring ganun ngayon. Bukas na ang kanilang kasal. Jacob's point of view. My world stopped when Charmaine said na may naalala na ata ako. No way. What is that? Nakatingin lang siya sa dating kwarto ni Lana na naging kwarto din niya noon. Kaso,
Pinabago ko na rin ang pintuan nun kaya papanong may maalala pa siya. Babe, what is that? Tanong ko kaagad sa kanya. The tone of my voice is unsure. Eto kasing kwartong ito eh. Parang... Babe, parang ano? Humakbang siya ng 2 hakbang. Parang may bigla siyang napahawak sa ulo. Ah! Babe, ayan ka na naman eh. Halika na. Huwag ka na kasi mag-isip masyado. Huwag mong pilitin. Sasakit talaga yung ulo mo. Hinawakan ko siya sa ulo at hinalikan ng noo. Parang bata naman siyang nakinig sa akin at niyaya ko na siya sa aming kwarto. Maski ako'y nanibago sa bagong itsura ng kwarto namin. Ibang-iba na ito kaysa sa dati pero ayos nga yun. At least, hindi na ako mangangamba. Babe, just rest, okay? Ipahinga mo na lang yung isip mo. Babalik din ako kaagad once na maayos ko ng lahat ng kakailanganin natin for our wedding. If maboard ka naman dito, pwede ka bumaba sa garden or maligo sa pool. Just ask Manang kung may mga iutos ka. Okay babe, thank you. After 20 minutes ay nagmadali na rin akong umalis. Rush wedding kasing mangyayari kaya gusto ko maging maayos at memorable pa rin ang lahat. Ayokong isipin niya na basta iniraos lang. I set all our documents first. Before anything else. After that, kumausap muna ako ng isang pastor na magkakasal sa amin. Yes, gusto ko kasing gawing pribado ang kasal namin. Sa ngayon ay isang simpleng kasal muna. Saka ng church wedding kasi madali naman yun. Ang importante ay maikasal muna kami. Samantala, dahil hindi ko kayaning mag-isang pag-aayos ng kasal namin ay kaya naisipan kong dumaan ng office para magpatulong kina Odette at sa iba ko pang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Siguro, mag-aalauna na nang makarating ako sa aking company. It feels weird kasi hindi pa rin ako nakakaramdam ng gutom. Even I skip lunch, kaagad akong sinalubong ni Odette na siyang humahangos na parang may bad news na naman nasasabihin. I don't care if it is important. Masyadong magandang mood ko ngayon para sirain lamang kung anong sasabihin niya ngayon kaya inunahan ko na siya. Odette, alam ko yung ganyang itsura. Alam ko may ibabalita ka na hindi maganda kaya kung pwede, mamaya mo nalang sabihin sa akin yan. Sa ngayon, gawin mo muna tong iutos ko sa'yo. I need all this tomorrow, okay? Pero sir, I think she insisting. Wala mo ng pero Odette, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Kaya tapusin mo na yan. Maotoridad kong sabi, palibasa kasi ay may edad na itong si Odette kaya konting pressure lang sa trabaho ay mahahalata mo na. Okay po. Tsk, hay nako talaga. Napapailing na lang talaga ako sa kanya. Flowers, venue, damit na susuotin na lang ang kulang kaya pinaubaya ko na yun kay Odette. I sent to her my idea at mabilis naman niyang nakuha. Wala nang ninong-ninang. Sapat na yung may ilang witness at okay ng lahat. Saktong 5 PM na makabalik si Odette, iba rin talaga kapag may pera. Nagiging mabilis ang lahat. Ngayong ariglado ng lahat ay saka ko na tinanong si Odette. Ngayon sabihin sa akin kanina mo pang gusto mong sabihin. Kalmado kong sabi. Nakaupo ako ngayon sa aking presidential chair at prenting nakaupo. Siya naman ay nakatayo sa may gilid ng aking glass table at muling umasim ang pagmumukha. Sir kasi, si Mr. Ching, nandito siya kanina. Napakunot ako ng noo. Oh, about what? Sir, tungkol po sa pagkaka-freeze ng Lesotho, sir. Kayo po yung sinisisi niya. Galit na galit nga po siya kanina eh. Pagbabayaran mo raw ang pagtatraidor mo sa kanila. I love evilly. Ako pa ngayon ang traidor. Kung hindi ko narinig ang usapan nila. Odette, wag mo nalang pansinin yun. Wala yun. Sir, kasi kanina nagbanta po siya na kakausapin daw niya si Ma'am Charmaine at ibubulgar daw po niya lahat ng tinatago mo. Sa palagay ko, sir, pumunta nga ho siya sa mansyon. Buisit, sumabay pa. Bakit hindi ko naisip na magiging problema ko pa to? Malamang sa malamang ay siniwalat ni Mr. Ching ang lahat kay Charmaine and what worst is, palalalain niya panlalo ang kwento para kung hinahabol si kamatayan dahil sa sobrang bilis ko magpatakbo. Mabuti naman at nakauwi ako ng maayos. Pero ang kabog ng dibdib ko, na hindi okay. Pagkapasok ko pa lamang sa mansyon ay kaagad ko nang nasilayan si Charmaine na siyang nakaupo sa isang upuan na gawa sa kahoy at nakatingin sa mga bulaklak habang kumakain ng popcorn na parang wala lang nangyari. Sana nga hindi tinutuon ni Mr. Ching ang pagpunta rito. Kaagad akong bumaba ng sasakyan. Wala akong idea kung ano bang nangyari kanina. Tumayo naman siya at mabilis akong niyakap.
Pero base sa itsura ni Charmaine ngayon ay mukhang wala naman itong nalaman. Napakakalmado niya kasing tingnan. Sing ganda niya ang mga bulaklak dito. Napakaganda mo pagmasdan. Sing ganda mo yung mga bulaklak na yan. Napalingon naman siya matapos kong magsalita. Malawak ang ngiti niyang ginawad sa akin. So I guess wala ngang nangyari. Jacob babe, nandiyan ka na pala. Tumayo naman siya at mabilis akong niyakap. Napangiti tuloy ako. Umaayon pa kasi sa akin ang tadhana. How was your day? Kamusta? Anong ginawa mo bukod sa pagandahin ng araw ko? Bumitaw muna siya mula sa pagyayakapan namin at pinamusa mga kamay sa magkabila niyang bulsa. Tumingin sa baba at nag-isip muna ng magsalita. Okay naman, bukod sa nanood ako ng movie. Maghapon lang ako dito sa garden. So you mean nothing's happened? What do you mean? Nothing. Just forget about it. Nakahinga rin ako ng maluwag. Sana talaga ay tuloy-tuloy na. Hayop na Mr. Ching yan. Pinakaba pa ako. Subukan na talaga niyang umepal. Makikita niyang hinahanap niya. Kinabukasan, eto na talaga. Tuloy na. Everything is set here in our garden. Puno-puno ng mga kulay putit-pulang rosas ang paligid at nakaayos na din ang mga gayak. Maya-maya lang ay darating ng pastor na magkakasal sa amin kaya naghahanda na kami ngayon ni Charmaine. Naroon siya ngayon sa guest room, inaayusan ng 3 makeup artist. Samantalang ako naman ay nandito sa aking kwarto at nagbibihis na. Parang hindi nga ito ang unang beses na ikinasal ako pero pakaramdam ko'y first time lang dahil sa matinding kabang nararamdaman ko. Triple ito kaysa sa nararamdaman ko noon. Noong pinakasalan ko si Lucy. Masasabi ko talagang mas mahal ko si Charmaine kaysa sa dati. Every day, my love for her gets deeper and deeper. Palagi na akong gumigising na masaya dahil pagmulat ko ay mukha na agad niyang aking nakikita. Para ako nasa cloud 9 palagi. I feel like I am the luckiest man alive here in this world. Napabuga ako ng hangin matapos kong magbihis. Maya-maya ay bababa na ako ng kwarto dahil kailangan ko pang magpa-picture para sa SDEO same day edit. Yes, I hired videographer and photographer para naman may remembrance kami ni Charmaine sa napakahalagang araw na to. Gusto ko kasi mapanood ito ng mga magiging anak namin balang araw at makita nila kung gaano talaga nagmamahalan ang mga magulang nila. Pagbaba ko'y nagsimula ng mga ito, nakuhanan ako ng litrato. Iba't ibang pose ang inutos nilang gawin ko hanggang sa halos mapagod ng pangako sa kakangiti. Good job sir, good luck po mamaya. Puntahan lang po namin yung bride sa itaas at pagkatapos ay magsisimula na. Uwi ka ng mga photographer na kumuha ng litrato sa akin. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Pastor Danilo, ang pastor na magkakasal sa amin. Congratulations in advance, Mr. Jacob. Kinakagala ko na isa ako sa mga makaka-witness na isa sa mga napaka-importanting araw ng buhay niyo. Naway gabayan palagi kayo ng ating Panginoon. Salamat, Pastor Dan. Nandito rin pala si Odette at 2 ko pang pinagkakatiwala ang tauhan. Kasama rin nilang mga anak-anak nila kaya kahit papano may bisita din kami. After they congratulate me, mahigpit ko silang pinagbili ng huwag munang ipagsabi ang nasabing kasalan namin. Gusto ko kasi ako mismong mag-a-announce noon sa buong mundo. At sa tingin ko, hindi pa itong tamang oras. Nakakatawa lang kasing mas marami pang security guard sa paligid ng masyon ang pinapunta ko rito kaysa sa mga bisita namin ngayon. Animo shotgun wedding tuloy ang mangyayari. Hindi niyo naman ako masisisi kung bakit ganito ako kaparaning ngayon. Nag-iingat lang, medyo nainip na ako at gusto ko na talaga sanang puntahan ng aking mapapangasawa sa kwarto kung saan siya inaayusan. Kaso bawal daw. Kaya't heto, parang kinikiliti tuloy yung tiyan ko dahil sa sobrang pagka-excite. After minutes of waiting, finally, naglalakad na siya papunta sa kinatatayuan ko. Oh my God, she's too precious. Sa isip-isip ko, napakaganda niyang tingnan, suot ang kulay puting wedding gown. She's a goddess. She's my everything. Napahaw kaagad ako sa aking dibdib habang unti-unti siyang lumalakad palapit sa akin. Maya-maya pa may kumalapit sa akin. Sir, magsisimula na po yung entourage. Oo nga pala, kamuti ko na makalimutan. Nawala na kasi agad ako sa sarili. Nakakabighani naman talagang ganda niya. She's the most beautiful girl that I've ever seen. Kahit ayaw ko pa ay inalis ko na muna ang tingin ko sa kanya dahil kailangan ko na maglakad patungo sa kinatatayuan ng pastor na magkakasal sa amin. Very solemn ang kapaligiran ngayon. Para ako naglalakad sa alapaap habang dinadama ang wedding song na aking pinili. Beautiful in white, Westlife. Nakatitig lamang ako sa kanya
Habang mabagal siyang naglalakad papalapit sa akin, parang tumigil ang mundo para sa aming dalawa. Tanging siya lang ang tanging nakikita ko ngayon. The more I look, the more I find the reasons why she's the only love of my life. At habang papalapit sa akin ng papalapit ay lalong naiiyak ako dahil sa sobrang tuwa. Hindi na ako nakaramdam ng hiya. Umiyak na talaga ako dahil totoong nararamdaman ko. Naramdaman ko pa ang pagtapik ni Pastor Dan sa aking balikat, trying to say na ang swerte ko sa babaeng napili ko. At nang tuluyan na siyang nakalapit sa akin ay mabilis kong kinuha ang kanyang kamay at hinalikan. Tululuha habang yumuyugong ang balikat kong hinalikan ng kamay niya. Forever has now begun. Inakay ko siya at sabay naming hinarap ang pastor na magkakasal sa amin. Sobrang lamig ng kamay niya at nararamdaman kong nanginginig din ito. Piniga ko yun para ipaalam sa kanyang kasama niya ako at wala na siyang dapat na ipangamba pa. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang seremonya. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin at hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, bagkus nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ang pag-ibig ay tunay na mahiwaga at hindi kayang sukating inuman. Hindi man natin alam kung kanino ito, titibok o kailan ito mangyayari. Ang ating Panginoon ay may inilaang tao para sa atin na siyang mag-aalalay ng tunay at wagas na pag-ibig. At sa oras na maranasan natin ang pag-ibig na walang kapantay, ang pag-ibig na yun ay siyang magtutulak sa atin patungo sa ating pangwalang hanggan. Sa oras na ito, Jacob at Charmaine ay pinuputol na ninyo ang hiwalay na paglalakbay dahil mula sa araw na ito ay dadako na kayo sa inyong panibagong yugto na inyong buhay bilang isa sa puso at isipan at walang sino man ang maaring makapaghiwalay sa inyo dahil kayo ngayon ay pinag-isa na ng Panginoon na sa inyo'y gagabay kaya humayo kayo, taglay ang walang hanggang pagmamahal ng ating Diyos na dakila at laging manahan sa kanyang mga salita na kahit kailan ay hindi kayo iiwan. Nagkatinginan kami ni Charmaine at nagumpisa na rin siyang mapaluha. Minuto na lang ang bibilangin at magiging Mrs. Cuevas na siya. Ngayon ay oras ng pagsasabi ng wedding vows namin sa isa't isa. Oo nga't binasa ko lang ang mga nakasulat sa papel na inihanda ni Nicole at ganun din naman si Charmaine. It's not what is just written, but it's how we truly feel. Kulang 1,000 salita kasi kung ako pang gagawa nun. Ganun ko siya kamahal. Ikaw, Jacob Cuevas, tinatanggap mo ba si Charmaine bilang itong kabiyak, kasama sa habang buhay at magiging kasangga sa lahat ng hamon ng buhay, sa hirap at ginhawa at maging sa pinakahuli mong hininga? Opo, Father, tinatanggap ko po. Mabilis kong sagot. Ikaw naman, Charmaine, tinatanggap mo ba si Jacob bilang iyong kabiyak, kasama habang buhay at magiging kasangga sa lahat ng hamon ng buhay, sa hirap at ginhawa at maging sa pinakahuli mong hininga? Hindi sumagot si Charmaine kaya kinabahan ako muli. Babe, say yes please. Pasimple kong bulong sa kanya ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Inuulit ko Charmaine Domingo. Tinatanggap mo ba si Jacob bilang iyong kabiyak? Kasama habang buhay at magiging kasangga sa lahat ng hamon ng buhay, sa hirap at ginhawa at maging sa pinakahuli mong hininga? Opo, Father. Tinatanggap ko po. Hay, kinabahan ako dun ah. Akala ko kung ano na. Fast forward. Jacob, alam kong kinabahan ka pero hayon at nakamit mo ng matamis na oo. Kinabahan tayong lahat dun ah. Sige na, you may now kiss the bride. Walang ano-ano'y mabilis kong hinalikan ang labi ng aking asawa. Yun no, ang sarap lang pakinggan. Sa wakas, asawa ko na siya. Ano kayang mangyayari ngayong kasal na si Jacob kay Charmaine? Ito na kaya simula ng walang hanggang saya para kay Jacob at Charmaine? Paano kung muling manumbalik ang nawalang alaala ni Charmaine? Mahanap pa kaya ni Jacob ang saya sa piling ng kanyang bagong asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.